Uy, dapat di ako umiyak, girl! Stop crying! You're okay! Kaya guys, day 2 na to ng ectopic journey ko. Ectopic journey, ano yun? Pero ayun nga, so, tulog na ako. So, umaga na. Ang sabi sa akin is 11 o'clock. Sakit ng aking tahi. Saglit lang, guys. Wait lang. Okay, sorry. Shout out pala sa Hati Diary. Oh, Hati Diary. Ay, uy, pinili ko to, hindi to sponsored. Pero ayun, ito yung gamit ko ngayon for, para sa tahi ko. Okay, moving on. Ultrasound na. So, ultrasound, sabi sa akin ng nurse, 11 o'clock daw. Parang 11 to 1 daw ang aking schedule. So, naghintay kami, ganyan-ganyan. Pero, ang ending, parang tumapunta sila, parang hindi pa daw tapos, mga 1 to 4 na daw ako mau-ultrasound. So, okay lang, sige, ang patient, kasi hindi naman ako masyadong nakakaramdam ng pain since may paracetamol na ako or may gamot na ako. So, parang mga 3 or 4 na ako nakababa sa para ma-ultrasound. Higa na ako, guys. So, sumakses ako doon. Nakahiga ako, medyo wala akong pain. Nagjo-joke-joke pa nga ako, sabi ko, nakahiga na ako, ganun-ganun. Sabi niya, yes, ganun-ganun. Di, eto na nga, in-insert na nga yung pang ultrasound. So, doon pa lang, alam ko na. Nakita ko na yung embryo ko kung saan nakalagay. Yung uterus ko kung saan nakalagay, tas yung sac ko. So, pa-triangle sila. Hindi sila nasa iisang place. Kaya, yun pala, may idea na ako na, okay, sige, tama talaga ako. Ectopic talaga yung aking baby. So, noong una, asan po? Parang narinig ko na hindi ko makita yung left ovaries. Yun yung hinahanap niya. So, parang ang tagal namin doon. Yun yung hinahanap niya na parang, sabi ko, ano pong nangyayari? Pero, wala siyang sinasabi. Alam ko na hindi siya pwede magsalita, hinintay. Alam ko na yung OB ko yung dapat magsalita nun, ganun, ganun. Pero, dun pa lang alam ko na, nung nakita ko pa lang kung saan nakapwesto yung ovaries ko, ay, ovaries ko, yung embryo ko, kung saan nakalagay. Kasi nilagyan niya yun eh, parang UT, tapos embryo, tapos sac, ganun. GS, mga ganun, ganun. Alam ko na hindi matutuloy tong baby ko. Pero, may heartbeat siya. So, malaki na siya, guys. Malaki na siya nung nalaman namin na, na maling pwesto pala siya nabuo. So, di pinalabas na ako. Sabi niya, si Doc Bongon na lang po. Doc Bongon. Hi, Doc Bongon. Hi, kala ko talaga na si Doc. Pero ayun nga. So, doctor, may OB is Doc Bongon. So, sabi nila, siya na lang daw yung may explain, ganun-ganun, na kung ano yung nangyari, kung, basta yun, pinakit na ulit ako. Mga 5 o'clock ako umakyat. And then, parang tumawag na ako kay kuya ko. Yung kuya ko kasi nurse. Tapos sinasabi ko na sa kanya yung theory ko. Ganun, ganun. Sabi niya, wag ako mag-overthink. Ganun, ganun. Pero I know deep down in my heart. Pero ayun, alam ko talaga na hindi na ectopic yung baby ko. Na may problema. 7 o'clock, ay, hindi pa 7. Mga after 15 minutes, dumating yung nurse, dawak niya yung phone, kausap si Doc Bongo nasa phone, talk to her, and then, in-explain niya sa akin, na sabi niya, Rowie, unfortunately, yung baby mo, ectopic nga. Doon na ako umiyak. Umiyak na ako. Ayan, naiyak din ako, wait lang. Uy! Kaya nga, kaya sinabi ko na nga, ayoko na nga itong inuulit-ulit eh. Pero ayun na nga. So, ayun na nga. So, ayun na nga. Pero ayun, na, wala na nga. Sabi na parang, ura-urada, kailangan na akong i-surgery. Sabi niya, you have to go on a surgery, ganun, ganun. Tapos, umiyak ako, magulgul ako. Tapos, lumapit sa akin si Stephen, lalo ko naiyak. Ano ba yan? Kumiyak, tapos na to. Okay, so, ayun. Tapos yun, lalo ko umiyak. Kasi, nung nalaman ko na, uy, okay ka na, di ba? Ba't ka umiyak? Stop crying. Uy, okay, tapos yun na nga. Di, sabi ko, hindi ba kaya ng gamot? Sabi ni Stephen, nag-interview na siya. Sabi niya parang, hindi po ba kaya ng gamot? Hindi na daw kaya kasi malaki na yung baby. May heartbeat na nga. Tapos yun, sabi ko, sige Doc, kailan ako magsa-surgery? Now na daw, mga 7 o'clock, kailangan na daw tanggalin. Kasi, pasabog na siya, girl. Parang di na siya kaya ng ko. So, sobrang laki niya, hindi na kaya ng, hindi na kaya ng, baka hindi na kayanin ng paloob yung tube ko. And yun yung theory kung bakit hindi niya rin nakikita yung ovaries ko. It's either natatakpan siya ng malaki kong baby or sumabog na ang aking fallopian tube. So, ayun. Sabi ko, sige, go. Wala naman akong choice, Doc. Go, push mo na yan. So, 7 o'clock, go. Hindi, ayun na nga. Hindi sinabi ko na sa pamilya ko. May mga umiiyak sa banyo kasi first baby to eh, ng pamilya. Whew. Okay, go, push. Kaya ko to. Ang hirap na magkwento. Ano ba yan? Naiiyak ako. Huwag kang umiyak. Okay na to. Tapos yun na. Ay, nalagyan pa. Wait lang. Tapos yun na nga. Whew. Ano ba yan? Sumama ko kay nanay. Alam mo yung every time na, siyempre, kinabi ko sa kanya, magsa-surgery nga ako, ganun. Papatulugin ako, ganun. Kasi nga, tatanggalin nga yung mga dapat tanggalin. Tatanggalin yung baby ko. And then,
ganoon. Tapos, nagjo-joke pa nga ako, sabi ko nga, "Oh, papatulugin nila ako, chance mo na 'to." Sabi ko pa nga sa nanay ko, "Chance mo na 'to para sabihin ako yung paborito mong anak." Sabi ko, pero ayan, hindi nila sinasabi. Alam mo yun guys, I'm trying my best to lighten the mood. Pero, alam mo yun, kahit na nagpapatawa ako and stuff, malalaman mo pa rin na, alam mo yun, mabigat talaga. Pero, alam mo, bago pa nga ako magpunta ng surgery, nag-video pa nga ako, sabi ko, "It's me before my anesthesia or something. My surgery, this is me before my surgery," ganun, ganun. Ayun na, so, nasa operating room na, pumasok, nagbabay, sabi ko, see you later, ganun. So, dun sa operating room, parang pinaprepare, parang ginawa pa si Doc Bongon. Yung mga nurse tinatanong kung ano yung gagawin sa akin. Sabi ko, parang ayoko na nga ng conversation, sa totoo lang. Pero sumasagot pa rin ako. Sabi ko, ectopic po, gano'n, gano'n. So, nagchichika siya na, patapos na to guys, so magpa-part 3 na naman ako. Pero ayun nga, putulin ko na nga.